Inabangan ng fans ang career ng phenomenal volleyball superstar Alyssa Valdez. Pero kumusta na siya ngayon matapos ang sunod-sunod na injury? I was injured kasi po last year. So, wow, may iyak din ako. Handa ba siyang talikuran na ang volleyball? Up until now, yun talaga yung tinatry kong i-mindset. Ang hirap tanggapin na tumatanda talaga. And then yung anger. So parang when I got injured, I felt like, di naman useless, pero somewhat like that. Kaya lumalaban tayong nakangiti. Okay, nandito tayo ngayon sa Marikina tayo magba-vlog dahil interviewin ko si Alyssa Valdez. Pero wala dito si Alyssa. Doon sa loob. Tingnan mo yung mga taong yun, no? Talagang nakaabang na kay Alyssa. Ibang level. Siyempre, isa sa pinakasikat na volleyball players dito sa atin. Sino po sinisilip nyo? Sino nandiyan? Si Alyssa. Uy, ayun o. Ayun o. Yan ang eksena ngayon, busy-busy. Si Alyssa ay nagmi-meet with her long-time fan. Ayun o. Nakakatuwa. Pero it's alagang kapatid time. So mamaya mag-i-interview rin tayo para naman sa vlog natin. Hi po! Be happy! Yes, we're happy! Be happy! Ang ganda kasi pamilya nagsa-sports. Oh, panalong-panalo. Bakit mo idol si Ate Alyssa? Napaka-down to earth niya po. Kahit sobrang sikat niya and madaming basher, hindi po siya nagpapakita ng kahinaan. Ikaw ba? Malakas ka rin daw ah. Ah, super? Opo. Ang feeling ko pag nakikita mo naglalaro yung mga bata? Honestly, naaalala ko po yung sarili ko ng bata. Kasi before, parang ganyan lang din ako. Yung nag-e-enjoy, really looking for something na makakatulong po para mas lumalim or matuto pa rin ako mag-volleyball. But now din siguro, pag nakikita ko ng mga kids, natutuwa ako kasi for volleyball po. Kasi talagang lumalaki, madaming interested na maglaro ng volleyball, and with the growth na meron yung volleyball yun, we want na to sustain din. So sana makatulong yung mga ganito. Nung ganyan kakaliit, sino kang Alyssa nung maliit ka pa? Oh my God! Nung maliit po ako po siguro yung mga lagi tinitutukan ng mga coaches kasi hindi ako masyadong marunong talaga. Tsaka ako yung pinakapayat or ganun po. Wala talaga, hindi marunong mag-volleyball. No, parang pag titignan ka, parang wala kang potential siguro. Hindi ko gano'n. Yeah, ako yung lampa. Opo. Lagi ako nadadapa, ganun. Pinakamaliit, ganyan. But it's hard to believe. Yeah, when I was a kid po. Pero when I started playing sports, medyo tumangkad-akad ako. Nag-iba po yung growth ko talaga. So, natuwa din yung parents ko. At nung una kasi may parents, most especially my dad po, hindi siya masyadong in full support. Kasi siguro I'm the only girl then. Yung gusto ko, lahat mga lalaki po yung kapatid ko. So, ang sports sila, basketball, lahat po, magbabike lahat. So, lahat ng sugat nakuha ko na po ng bata. So, pinayagan na rin eventually po ako ng nanay ko. Napilitan mo Nawa po, na-force na lang siya. Kailan ka hinayaang mag-train na maging athlete? Siguro there was this one instance na I was playing with my brothers kasi mas magagaling sila, very athletic yung mga kapatid ko po. So, nung natamaan ako ng brother ko sa face ng bola after nag-spike siya, sabi ko, I wanna be good at it kasi gusto kong bumawi. Yun na agad yung ano. Tapos when I saw, kasi during nung bata po ako nung elementary, hindi pa siya formal training. But when I went to UST po, medyo formal yung training. So hindi ko
siguro medyo may pagka-weird din. Mas na-excite po ako talaga na parang, wow, this is something new. Nahihirapan ako. I like yung training. Di ko rin alam kung bakit. Pero kasi ang gagaling po ng mga teammates ko noon. Tapos sabi ko, ganito pala dapat. So na-realize ko, I'm far away from them pa. Other players would start, well, mga 10 years old or younger pa. So I got my proper training. Well, I'd say I train naman when back in elementary, but proper training with coaches na, with level 3 na degree, mga 12 years old. Ito level 3 yung mga coaches niyo? My coaches po are, may mga level 3 din po. Our head coach, si Coach Tai, and other coaches. Yung iba po, mga players din. And then yung ibang coaches po are local coaches from Marikina. So we want to actually share also the knowledge para eventually if they hold their own clinics, they have basis din po para mas long-term din po. Describe Eliza. Eliza, she is very good person. Long time until now, same. Very good, very good. What is your strength? Strength, he is stronger. He will stronger again. Then he will play good in PVL again. I hope. Coach, are you proud of her? I'm proud of her all the time because she is same like my daughter. I love her, same like my daughter. Wow. Long time until now. Talk to her. What do you want to tell her? Eliza, hope to you will be better on PVL next season. Good luck. Imagine yung mismong coach ni Eliza noon sa Ateneo. Ngayon nagtuturo dito sa mga bata sa kanyang volleyball camp. Ilang linggo to yung program? Unfortunately, we do it for 3 days lang po. Friday, Saturday, and Sunday. And then, this is the 5th city na po na, 5th leg na rin po of the camp. Kinakarin mo siya. This is really what you want to do? Yes po, kasi I see a lot of potential sa mga kids din. And I really want to see them play in the long run. Tapos tayo yung mag-cheer. Parang yung play for the Philippines or other teams. Are you passing it on na, sort of? I feel like I'm seeing other paths lang din po. I'm trying to look at it in a way na I think parang I feel like as a player kasi I wanna still improve. So, minsan, pag nagka-camp din po, na-humble ako. So, na-realize ko kung bakit ko din talaga ginagawa, bakit ako bumabalik sa volleyball, bakit gusto ko mag-volleyball. Tapos, and then, don't get me wrong, I really want to improve, get all the championships, play for the team. But, I think, yung purpose din na hinahanap ko po, it's more than just about playing na. It's actually hopefully helping the kids and serving the sport din in any way possible. Oh, sana magtuloy-tuloy. But actually it's a free camp. So we talk to mga brands lang to help them po para yung mga kids they get all the things that they need to train, and then free lang. We wanted na LGUs yung partner in public school, rin po yung mga kasama. Sinong backbone ng project na to? What do you mean po? Who organizes it? So, it's me and my 2 friends lang. Talaga? Ganun lang Wow. And then we talk to LGUs lang din. Baka gusto nyo magturo kami ng free camp. Can you help us set up? Yes. Can you give us a venue? Opo. Tapos other na mga kunwari po, syempre the coaches have their own day job, so we try to ask for their time. So, yun lang po, binabayada naman yung coaches and other, nag-help din po sa amin. So, oh my God, dami nila! Wow! Lahat to mga wannabe volleyball players! Nakakatuwa. Ito yung workshop nila. Wow! Imagine that! So nakakatuwa dahil inaantay nito mga batang to si Ate Eliza at ito ay meron silang volleyball training today. Nagkakatuwaan pa yun, no? Habang inaantay nila si Eliza.
So nakakatuwa. Ito ang Aliza Valdez Youth Volleyball Camp. Ginawa ito ni Aliza para daw yung ibang mga kabataan ay magkaroon ng access din sa maayos na training sa volleyball. Balay nyo nga naman, baka balang araw, isa sa mga bata dito ang susunod sa kanyang yapak. Hi, what's your name? Tia po. Tia? Bakit ka idol mo si Aliza? Po? Mahilig ka talaga mag-volleyball? Talaga, ilang taon ka na? 13. 13. Ano masasabi mo tungkol kay Aliza? Magaling po siya and ina-idolize ko po talaga. Inspiration. Natapat mo siya inspiration? Magaling po siya since UAAP days na. Nanonood po talaga. Gusto mo rin talaga maging volleyball player? Opo. Sa varsity po, gusto ko po. Yun ang pangarap mo. Ngayon, varsity ka na ngayon. Hindi po. Nagtatry po. Ay, good luck. Good luck. Thank you. Ikaw ba, idol mo rin si Aliza? Yes po. Bakit mo idol si Aliza? Kasi magaling po siya. Ha? Magaling at mabait. Ikaw, pangarap mo rin maging volleyball player o matagal ka na bang naglalaro? Pangarap pa po maging volleyball player. Bakit? Para po may mas matutunan pa po mag-lang. Kailan mo ito sinimulan? We started this campus siguro last year. May last year of last year. Anong meron? Ba't yun naisip gumawa dito? I was injured kasi po last year. So, wow, may iyak din ako. It's hard to see kasi, I mean, I've been playing for so long po. So, parang when I got injured, I felt like, di naman useless, pero somewhat like that. Parang I can see myself not doing anything for the sport. So I guess that was one of the reasons why bumalik po yung mga camps na dati ginagawa ko rin. So, yun lang. Ang hirap to just stay at home, di ba, when you're injured and you're so used to getting out all the time, training. So, I'd say, pag medyo challenge ka talaga ni Lord, may mga lalabas din talagang mga bagay-bagay na I think for you also na purposeful, yeah. How bad was the injury? Well, that was my first injury, I'd say na I kinda stepped back for a while. Pero pasaway po ako, so I've been like really trying to make sure na makalaro. And then right now, itong last conference nga din ay siguro a longer break. To heal talaga. Ito yung hindi ka pinapasok masyado, kaya nabash yung isang coach for not using you as Baka probably po, so, probably. Na to. Last year po, I had a procedure last year, and then after, on my left, but I injured also my right. And then, kasi pasaway nga po ako, lagi akong gusto ko, kaya ko. I mean, I think, as athletes kasi, if you've been like, doing it for the longest time, sometimes you feel like the pain is just like, normal, di po ba? So parang, hindi, okay lang, it's painful, but, you know, you can manage, yeah. So, in the long run pala, hindi siya okay kasi nga po nag-i-age din tayo. Hindi namin na-realize nag-i-age din ako. So, yun, I have to really balance and check it out muna. So, this is a good way of sharing my knowledge also in sports po, in volleyball. So anong sinasabi mo? Mag-ingat kayo? Hindi po. Ako sinasabi ko po more than anything, more than the skills, it's the character po and the values all the time. Naging mas mabuti ka bang tao dahil sa sport na to? What do you mean character and values? Well, if you're determined enough, you're disciplined, even if you're the smallest kid in the room, you can learn kasi. You can learn the sport, but yung character, it's so hard to build, di po ba? I mean, it starts from in your house, in the school, but parang to sustain it and to be consistent na maging ganun, I think that's one of the things na medyo mas mahirap. Skills talaga, I feel like at the end of the day, if you keep on doing what you do, matututunan mo rin siya in a way. Palagay mo yung talent mo dahil sa sipag, hindi dahil gifted ka? I would say yes. Kasi po, I've said earlier, hindi naman po ako ganun ka, athletic. Or in our family, sa blood namin probably wala rin pong athletes. So, I'd say,
sipag, and siguro willingness to learn, willingness to listen, very important. And being able to respect each and everyone in a room or in this setup. How do you manage your time now? May oras, nagulat ako may oras ka pa, girl, for this one. Oo naman po. Well, rarely lang naman po yung occasion na tuloy-tuloy din yung mga ginagawa. I'd say on season, I'm more focused on training and magpakondisyon sa mga games. But off season naman, yung mga hindi po ako nakapag-yes pag on season, we try to make sure na bumawi off season. So, yun naman po yung ginagawa. Kasi, at the end of the day, we help each other para mangyari to yung mga ganito. Do you get to see your family? Well, I'd say medyo ganun po. But now, at my age right now, I feel like mas intentional na po ako sa pagbigay ng oras din sa family ko. I make sure to make time. Minsan kakatukin ka rin talaga na parang kung sino yung mga taong andun sa'yo. Simula una hanggang ngayon na tutulong talaga. Tsaka pwede mong labitan. Perspective. Yes, different talaga. Blessing ba yung injury mo? I think everything naman na nangyayari, blessing naman po. One way or another, at first, makikita mo siya na, andun yung anger, hindi mo ma-accept na nangyari. Pero, nagkakaroon kasi ng time sa sarili mo, most especially pag, nung injured ako as compared to naglalaro ako. Injured ako, parang ang dami kong time sa self ko na to reflect on other things. At saka yung katahimikan siguro, nandun rin yung sulsul na to doubt yourself, no? Parang Yun po yung pinakamahirap. I think, kasi the first time I was off was that long time po. So, it's always harder to get back. I've been playing for 20 years but I've lost 10 years already. Kasi hindi ako naglaro. Parang, ganun siya kabilis na But now, I'm really trying to, yun yung i-balance sa sarili ko. And hands down to all the players, all the people na may pinagdaanan. But always there to, alam mo yan, kaya nilang to get up and what to do. Hirap-hirap po pala. Hirap. Do you think you're back in your game? Honestly, I think that's the hardest part po as an athlete. Eventually kasi mag-iiba talaga. Eventually, ang hirap tanggapin na tumatanda talaga. But age is just a number. Pero I'd say, up until now, yun talaga yung tinatry kong i-mindset, yung paano tanggapin, paano isipin, paano harapin yung bagong challenge, and paano kilalanin yung bagong Alyssa. But kasi at the end of the day, nag-iiba-iba rin naman po talaga. So, right now, I'm trying to accept and trying to reinvent myself in such a way na kung sino pa ulit yung Alyssa na mas makikilala ko on and off the court. Nice. Kasi hindi yung makilala nila, but makikilala mo. Yeah, I think the precious. important. Who is this Alyssa I'm talking to now? Wow. Now, I'm trying to figure it out talaga po. But I'd say if you're gonna ask me kung ano yung nakakapagpatulog sa akin sa gabi, it's actually now trying to help and the kids and my family and loved ones and friends po talaga. I think just knowing that there are people who really trust me and believe in me. Yun yung isa sa mga things na... When sometimes you doubt yourself. Yes. Naniniwala pa rin. Yes. Most of the time, you doubt yourself. I doubt myself. You don't look like it. May fan group. Anong ginagawa ng fan group? Grabe, ang ganda naman ng ganito. Every camp po, volunteer po kami all around work. Saan kayo nagaling? From different places po. Siya po, Marikina, Taytay, Cavite, Taguig. Seryoso po. Sige, lakan po. May Surigao po kami. Iba-iba po talaga. Amazing! At bakit yung ginagawa to? Sobra naman ang
pagmamahal. Siyempre po, Volunteer kayo. paano kay Eliza, parang yung mga kasi niya, nasa iyo, dahil volunteers po kami every camp. Si Ate Rai po, one factor talaga, big factor kung bakit until now, 10 years na yung nakulog namin sa pag-love sa kanya. Kasi sobrang bait mo tao. Considerate talaga siya. Ay humble po. So, parang kami mga fans, di ba nakabisado lahat kami? Pero automatic pag kilala kami. Yun po yung parang wala kami makita sa ibang atin. Eliza Valdez na po talaga. Thank you po sa walang sawang pagtanggap po sa amin bilang fans niya. Ay, hindi po pala bilang fans. Tinuturing niya po kami isang pamilya. Kaya yun po, sobrang thank you kay Ate Rai. Mahal na mahal namin po siya. Basta po, mahal po siya. Basta mahal na mahal. Wala, naiiyak ako. Wala, naiiyak. Mahal po namin siya sa Hoy! O, ikaw. O, sige. Sobrang deserve niya po kasi yung right person. Sobra. Ano po na. Ay, sasabihin na naman yun. Iyak ka naman ako. Ate. Naiiyak na. Okay na daw po yung love life nila sa kami na lang daw muna. Anong natutunan mo sa love life? Wow! Sa love life, it should be inspiring. It should inspire you. I think yun yung natutunan ko sa love life. Do you also want to have your own family? Wow, you know, siguro I'd say a few years back before the injuries, before the pandemic as well, I'd say I always siguro see myself watching my kid playing any sport. As in, kasi as an athlete, yun yung yun yung dream. As in, yun yung parang, wow, parang it's nice to just watch your kid play the sport and support him or her. But right now, I'm not saying hindi ko siya naiisip, pero kasi nagkaroon ng mga ibang doors na nag-open po, which is not naman bad as well. So, I think what I've learned then is to actually focus on the present. Agree. Yeah. So, yun yung ngayon work on ko po, present. I mean, as much as we plan things naman, hindi rin naman kahit we want to go there, but sometimes hindi tayo agad doon dinadala ni God. So, right now, I'm really focusing on the present and staying happy at the present. Kung magkakaroon ka ng pamilya, how do you imagine it will be? Oh, I think, hindi ko alam kung i-curse ako ng kid ko, pero siguro pag Sunday, nasa park lang kami naglalaro or nagja-jogging kami. Ayoko na po. Probably ganun po. Or spend time traveling or exploring the world, something like that. So is a family something na you would perhaps turn your back on this end? No, I think if I'll have a family, for sure, they'll support me in my happiness din eh. Which is this one? Kasi Yeah. And I believe I'll do the same on my partner and on my family. I would definitely support them kung ano yung gusto nila in life, which na feeling nila makakapagbigay din sa kanila ng happiness. Final words. What do you... Kunwari sila kausap. Wow! Ayan si Eliza nandun. Oo nga, mga future natin po ito. Anong sasabihin ko? Wow! To the young Eliza, OMG. What will you say to you? Dadating sa point na magiging boring kasi lahat. But when you hit that point, I'd say you don't turn back. You keep moving forward because you'll see kung ano pa yung ibibigay niya. You have to make sure na ikaw yung gagawa ng wave para hindi siya maging boring in your perspective. Why do you say boring? Because if you do it all the time po, di ba? At some point, andun yung, ito na naman yung gagawin ko. But I think it's a blessing if you feel that boredom. Just because you're at that point then na
you know what you're doing, you're comfortable with what you're doing, and that's not, for me, hindi naman siya masama. But if you're looking for something na will excite you, hindi naman dapat talikuran mo yung kung ano yung ibibigay sa'yo ng boredom. But definitely, just head on lang. Kasi baka nasa dulo yung magbibigay sa'yo ng success din. Pero on the same path. And ano yung purpose mo kayo? I think my purpose right now, I always say this to them then, na parang yung maliliit na bagay, feeling natin it won't matter. Pero kasi pag pinagsama-sama mo, yun talaga yung pinaka-importante. And in our team, lagi yun yung sinasabi namin, parang if binigyan ka ni coach ng 10 reps na gagawin, ginawa mo lang 9, what if yung 1 na yun yung mag-make difference, di ba? So yung maliliit na yun, yun yung hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. So what I'm trying to say is, I think my purpose is kahit gano'ng kaliit yung ginagawa natin for volleyball right now, gano'ng kaliit yung value or contribution ko sa team as of now because I'm injured. I think in some way, kahit pa paano, hopefully makatulong pa din yan. Man, you're really humble. Wow! You've So achieved hopefully. so much. Wow! And you're saying this. Sometimes kasi when you're introduced or you're in front of other people, lahat naman ng achievements mo hindi naman nakasulat or hindi mo naman siya dala. So I would say, makakalimutan din ng mga tao yung mga achievements. But you as a person, I truly believe kung paano yung relationship mo with other people, yun din yung maglalast. So yun, hopefully. At yan ang other side ni Alyssa Valdez. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy!